Mainit po na balita ang muling paglabas ng video ng dating senior executive ng Ripple na si Marcos Treasure. Sa video ay sinabi niyang, "We are working very closely with Bank of America," na agad pong nagpainit ng usapan sa crypto community. Ngayon, pag-uusapan po natin kung ano ang ibig sabihin nito para kay Ripple at XRP. Bakit po ba mahalaga ang partnership ng mga bangko at ano ang posibleng epekto nito sa adoption ni XRP? Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano po ba ang ibig sabihin ng pakikipagtrabaho ng Ripple sa Bank of America? Ayon po kay Marcos Treasure, malapit po na nagtutulungan si Ripple at ang Bank of America. Kasama rin dito ang Merrill Lynch at 6 pang malalaking bangko tulad po ng CIBC Canada, Royal Bank of Canada, Bank of Tokyo Mitsubishi, Santander Group, Standard Chartered at saka Westpac Australia. Ang mga bangkong ito ay pinili para makuha ang iba't ibang pananaw at market experience mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ang market impact po dito ay ang pagkakaroon ng ganitong caliber na partners ay nagpapakita na seryoso po si Ripple na gawing global standard ang kanyang technology. Mas mataas po ang posibilidad na tumaas ang tiwala ng mga investors kay XRP kapag opisyal na in-announce ang partnerships para sa paggamit nito sa payments. Yan po yung actual na tweet ni Smoke. Former Ripple employee Marcos Treasure, "We are working very closely with Bank of America. Listen closely." Meron po siyang ibinahaging short clip dito na kung saan ay nagsasalita ay si Ginoong Marcos Treasure. Pero hindi na po natin papanoorin yan kasi mahina po yung kanyang boses. Ngayon ay ano po ba ang estratehiya ni Ripple sa pagbuo ng partnerships? Ayan, malinaw po. Malinaw na ang plano ni Ripple ay ang makipag-ugnayan sa mga malalaking bangko para mas mapabilis po ang pag-adapt ng kanyang technology. Isa po sa mga report noong January ang nagsabing handa na ang Bank of America para sa crypto payments. Kaya posibleng si XRP po ang maging sentro ng kanilang cross-border payment system. Ang pagsasama po ng mga bangko mula sa North America, Europe, Asia at Australia ay nagpapakita na gusto po ni Ripple ng consistent at scalable na solution para sa international transactions. Ang market impact po dito ay kapag mas maraming financial institutions ang gumamit ng RippleNet at XRP, lalaki po ang demand para kay XRP at posible po itong magdulot ng pangmatagalang pagtaas ng presyo. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang global spread ng partnerships? Sinabi po ni Ginoong Treasure na ang layunin ay magkaroon ng good global spread. Ayan, good global spread ng mga bangko para matugunan ang iba't ibang operational at saka regulatory requirements. Sa pamamagitan po nito, mas madali po nilang maiaangkop ang technology ni Ripple sa kahit anong market. Kaya pagdating po sa market impact, ang ganitong klase ng global network ay nagbibigay po ng kumpiyansa or confidence sa mga institutional investors na gumamit po ng XRP bilang bridge currency. Ito po ay maaaring magpabilis sa mass adoption at gawing mas matatag ang presyo ng XRP sa pangmatagalan or long term. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay napakalaking balita po nito para kay XRP dahil ipinapakita na hindi lamang ito simpleng token kundi bahagi po ng mas malawak na plano para sa global payments.
Kung tuluyan ng i-implement ng Bank of America at iba pang partners ang technology ni Ripple, posible itong magbukas ng bagong demand para kay XRP at magsilbing trigger para sa matagalang bull run. Pero para po sa mga traders, kailangan pa rin nating bantayan ang opisyal na announcements bago po tayo gumawa ng ating desisyon. Ryan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.